bahagi ng isang kapatiran ay simbolo ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahalan. Ngunit sa likod ng mga ngiting ito, may nakatagong katotohanan. Isang madilim na realidad na nagdadala ng takot, sakit at maging kamatayan. Siya si Marco, 17 taong gulang at nakatira sa isang munting tahanan sa bayan ng San Isidro. Si Marco ay isang matalinong estudyante sa universidad. Ninais niyang sumali sa isang kilalang kapatiran sapagkat siya'y umaasa na ang pagsali ay magbibigay ng panghabang buhay na pagkakaibigan, koneksyon sa propesyon at isang matibay na pakiramdam ng pagtanggap. Ngunit hindi niya inakala ang magiging kalalabasan ng kanyang desisyon. Amorin pa nga, kailangan na nakasulog ka sa amin ka. Pinagod ako dati sa hospital. Nakita ko tulad sa kalagayan ni ko natin pag-asa. Makikita natin dito ang isa sa maraming lugar kung saan nangyari ang karumal-dumal na krimen. Makikita nyo rito ang napakaruming lugar at isa ito sa ginawang higaan na nagpahirap sa mga binata at mga bata. Sakit lang po para sa akin. Bakit napakabait na bata po ni Marco. Wala po naging kaaway yun. Halos lahat siya maging kaibigan. Close ba kayo? Paano niya sinabi sa inyo na gusto niyong sumali sa ganitong kapatiran? Opo. Ang sabi niya lang po, gusto niya raw po magkarami ng kaibigan at poprotekta po sa kanya. At makakaramay po sa kanya. Hindi ko naman po inaakala. Hindi mo inakala na yung iniisip niyang poprotekta sa kanya ay ang magiging dahilan ng kanyang pagkawala? Ngayon, nag-imbita kami ng dalawang abogado, sina Attorney Paraiso at Attorney Daloraya. Sila ay magbibigay ng komprehensibong impormasyon tungkol sa Philippine Anti-Hazing Law. Good day, Attorney Paraiso at Attorney Daloraya. Could you please give a quick overview of Philippine Anti-Hazing Law? Magandang araw din sa Simangan. For people to understand, the Republic Act 8049, or also known as the Philippine Anti-Hazing Law, was enacted in 1995. It is a law that prohibits hazing and other various forms of initiation violence in fraternities and sororities and other organizations. And hazing is punishable by severe penalties or punishments given by the jurisdictions. Ano-ano po ang mga penalties given by the jurisdictions under the existing law for those people who found guilty of hazing? As stated in Section 4 of Republic Act 8049, the penalties can be reclusion perpetua or life imprisonment if it results in death, rape, sodomy, or mutilation. And if hazing causes physical injuries, the punishment varies according to the severity of the injury. For minor injury, we have the penalty of prison correctional, and for more severe cases, we have the penalty
of prison mayor and the penalty of reclusion temporary. These penalties have their minimum, medium, and maximum periods depending on the extent of the injuries that was caused by hazing. Hindi kailanman dapat maging bahagi ng pagkakaibigan ang karahasan. Sa pamamagitan ng batas laban sa hazing, may pag-asa tayong hindi na muling mauulit ang trahedyang sinapit ni Marco. Sila ay Yung pare. Sorry. Sorry lang sa amin, pare. Sorry. Sa Big Zero